Ganda ng apron ko, di ba? Nabili ko kahapon sa Landmark in Trinoma. So, ang video natin ngayon is a little bit controversial. Especially pag masyado kang technical when it comes to baking. By grams ba yung gamit mo sa pag-measure ng mga ingredients or by cup? Ako, to be honest, nung nag-start ako matutong mag-bake, per cup talaga ako. Mga napapanood ko sa mga Food Network, kina Anna Olson, Ina Garten, Martha Stewart, ayan. Ganito yung gamit nila, mga measuring cups. And actually, nung medyo naka-afford na ako, hinahanap ko talaga yung brand ng measuring cup na ginagamit nila sa mga shows nila. And eto na lang talaga yung measuring cups ko. Dati, madami kong collection ng mga measuring cups, iba't ibang kulay, iba't ibang design, and dinispose ko na lahat. Wala na akong natitira, eto na lang. And ito yung kapares nilang measuring spoons. So para clear, to be accurate, pag masyado kang technical sa baking, ang okay talagang gamitin is yung mga weighing scale, yung mga grams. Kasi syempre, by numbers na yan. So kung magbe-measure ka, especially may mga recipes na talagang strict when it comes to the amount of ingredients na ilalagay mo sa recipe, like yung mga French macarons. Basta ibang pastries, alam ko strict sa mga ganyan. So, kailangan talaga by timbangin. Also, kung nagmamass produce ka na, syempre hindi mo na kailangan magtimbang na or gumamit pa ng measuring cups to measure your ingredients. Kunwari, gagawa ka ng 10 batches ng isang recipe. Syempre, hindi ka nagagamit ito. Gagamit ka na ng timbangan or weighing scale. Merong akong na-receive na comment sa TikTok na iba daw yung pag-measure ng dry ingredients sa wet ingredients, which is true. Measuring cups na ginagamit for dry ingredients is different from measuring cups na ginagamit for wet ingredients. Yung mga wet ingredients, usually ginagamitan ng yung mga pitchel na ganito, mga mark na milliliters and cups. Minsan ounces yung nakalagay. Ako kasi, nung natuto ako mag-bake na, since cup na yung ginagamit ko, for dry and wet ingredients, eto na rin yung ginagamit ko. Hindi naman kasi ako professionally trained. Hindi ako nag-aral sa mga culinary school, wala akong technical background. Home baker lang talaga ako nag-start. So, yung mga natutunan ko talagang online lang. For example, may recipe ako na nakita na gusto kong gayahin, pero naka-gram siya, i-convert ko pa siya into cups talaga. Kasi nga doon ako nasanay. As long as nakaka-produce ako ng masarap na recipe, and as well as share ko na siya kapag tried and tested ko na siya, foolproof yung recipe, and alam kong hindi ako mapapahiya once share ko yung recipe. So, kapag may nakita ko yung recipe na galing sa akin, asahan nyo na yung cups yung ginagamit ko for measuring my ingredients. So, kung sanay kayo sa grams, i-convert nyo na lang into grams, okay? Now, ano yung proper na pag may measure ng mga dry ingredients, let's say for flour. Example lang to, let's say yung flour nyo nakalagay sa container, ganyan. Tapos, gusto nyo mag-measure ng 1 cup. What I normally do, eto, you have to be consistent para sa lahat ng gagawin yung recipe in the future. Eto yung laging gagawin nyo. Kunwari, yung lalagyan nyo, alugin nyo muna para mag-flop up yung ingredients, hindi siya masyado compact or magiging dense. So, para, in a way, ma-incorporate yung hangin sa flour para hindi maging sobra yung flour nyo. So, medyo airy yung pagkuha ng flour. I-level nyo na lang using a flat object. Ito, yung back ng knife yung gamit ko para ma-level yung flour sa measuring cup. So, that's 1 cup. Now, timbangin natin ang difference ng 1 cup na pinlap up yung flour. So, naka-0 na in grams. So, tumimbang siya ng 118 grams. Compared to ano natin siya ulit. Medyo i-compact natin yung flour. Ito medyo hindi na siya flopped up. I-level natin. Yung weight niya 130. Naging 130 grams, 129 grams. So mas dumami. So para consistent kayo sa mga recipes and also para hindi, kasi minsan pag sobra yung flour, talagang may tendency na medyo mag-dry yung ingredients or maging matigas. So, lagi nyong aalugin muna. So, pareho lang siya sa cocoa powder. Inaalog ko din. So, when it comes to sugar naman, ito hindi ako strict. Now, yung sinasabi ko, ako lang to based on my experience. Let's say, kumuha ka ng 1 cup, nilevel mo siya.
Yung timbang niya pumalo ng 206 o 206 grams. 206. Ako minsan, kunwari kumuha ka ng, binabawasan ko ng konti, hindi siya pantay na pantay. Well lang, depende lang sa trip ko talaga. Hindi siya saktong 1 cup using a measuring cup. So, depende rin talaga. As long as nakaka-produce ako, ayun na lagi iniisip ko. Basta masarap yung napuproduce ko, okay yung texture, okay yung moisture, okay na ako doon. Hindi ko kailangan masyadong maging technical when it comes to measuring my ingredients. Basta pag may nakita ko yung ingredients sa shinare ko, alam niyo na, cups yung ginagamit ko. Dry or wet ingredients. And to be honest, I don't know if this is accurate. Salinan natin ng 1 cup. Pumalo siya ng 202 grams or sabihin natin 200 grams. Yung line niya, nasa 1 cup siya. Yung 1 cup nito is equivalent to 200 grams. I don't know if it's accurate, pero sa Google kasi, 1 cup of milk, which is a US cup, is equivalent to approximately 240 grams. The exact weight can vary slightly depending on the type of milk, whole, skim, etc. due to differences in fat contents and density. Actually, may makikita naman kayo online ng mga charts ng mga conversion ng mga ingredients. So, tingnan natin yung milk. Dito naman, ang 1 cup is 249. So, iba-iba pa rin. Pero, tingnan natin yung 1 cup nito kung sakto sa 1 cup dito. So, kulang pa siya. So, 200 grams na to Naka-zero yung weighing scale ko. 200. Pumalo ng 37. So, mas accurate siya kasi kung sinasabi ni Google na 240 grams ang isang wet ingredients, let's say for example, itong milk, nag-addition siya ng 37 grams. So, mas prefer ko pa rin gumamit lang ng measuring cups whether for dry ingredients or for wet ingredients. Whether you use a weighing scale to measure your ingredients or yung mga measuring cups and measuring spoons, nasa sa inyo yan. Basta importante. Nag-enjoy kayo sa baking. Huwag kayong masyadong mag-isip na nakaka-intimidate mag-bake, masyadong technical, ganyan-ganyan. Baking has to be fun. Hindi kailangan na mas stress kayo. Kasi the more na masyado kayo nagiging technical, minsan mas pumapalpa kayo sa ingredients. Gawin nyo lang fun lang. Hindi naman kailangan maging totally strict. Pwede kayong maging slightly strict when it comes to measuring your ingredients. Pero at the end of the day, you have to have fun pag nagbe-bake. Alright, thank you for watching and see you sa next video natin. Bye guys!